pakisabi lang kay Pare Damaso na makabiyahe para sa Espanya sa kanyang edad dahil sa isang sakit ay hindi niya maipikan. Entre tanto, que Dios conserve la salud de vuestras reverendísimas. Nasisiyan ako makipagkamay sa inyo, Senyor Ibarra. Ekscelensya, nagtataka kayo. Ang ibig sabihin na ay alinlangan kayo sa aking hustisya. Ang magiliw na pagtanggap niyo sa akin ay tinuturing ko ng malaking karangalan. Bien. Muy bien. Maupo kayo. Binabati ko kayo sa pagkatayo ng paralan. Kung nagsabi kayo sa akin, malugod sana akong humarap sa seremonyas kanina. Napakaliit po upang gambalain ko ang kanyang kamahalan na maraming gawain. Tungkol sa pagkakasira niyo ni Pare Damaso, huwag ka makamba. Hindi ka maano, samantalang akong humahawak ng pamalaan. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Magsabi kayo, sa anong paraan ko kayo maaaring mapaglingkuran? Meron ba kayong ibig hilingin sa akin? Ang pinakamimiti ko po ay ang kaligayahan ng aking bayan. Kaligayahan ang ibig ko sanang maging utang sa Espanya at sa pagsusumikap ng aking mga kababayan. Wala pong makapagbibigay niyan kung hindi ang pamahalaan. Matapos ng walang tigil na paggawa at mga tumpak na pagbabago ng palakad. Kayo ang unang lalaking nakausap ko sa bayang ito. Kung sa pagiging lalaki po ay sapat ng magkaroon ng mabuting puso, marami po kami. Sa isang katulad ninyo, ako'y maaaring magtapat. Sapagkat walang mapapala ang makungwari. Dapat ninyong malaman na mabigat ang pasanin ng isang gobernador dito sa Pilipinas. Dito, kami ang lahat. Kami ang hari, ministro de guerra, de estado, de justisya at iba pa. Ngunit, kung ano man ang ibig namin gawin, kailangan muna namin ipagbigay alam sa malayong inang bayan na kung minsan ay sumusunod at kadalasan naman ay walang hunos-diling nagpapawalang halaga sa amin mga palagay. Ang lalong masama ay ipinadala kami dito na walang kalam-alam sa bayang ito. At ngayon, unti-unti na namin nakikilala ay saka kami pinauwi. Pinauwi? Ang ibig niyo sabihin... Senyor Ibarra, marahil ako'y aalis naman. Sumama na kayo sa akin. Ang inyong napag-aralan, hindi bagay sa bayang ito. Salamat po, senyor. Ngunit kailangang mabuhay ako sa bayang kinabuhay ng aking mga magulang. Kinamatayan ang ibig niyong sabihin. Alam ninyo kung anong nangyari sa... Marahil ay mas kilala ko ang inyong bayang kaysa pagkakilala ninyo. Ngayon ko naalala. Kayo nga pala ay pakakasal sa isang magandang binipini. Ay inaabala ko kayo rito. Vaya usted. Huwag na niyo limutin sumama sa akin sa pasaya mamaya. Basahan po ninyo.
Ngayon ang gabi sumapit na. Os araw ng pagsinta. Itong bulaklak, unsiyamis at lansa. Ang gabi matahimik, wala na'y lamig. Hoy, kayo na ba? Kaso ba lang stop eh? Sino ba? Hindi suba. Yakyat ko yung babae sa taas. Hoy, so! Sabihin sa babae kayo makanta! Walang galaw. Sige! Umawit ka! Itong bulaklak sa wit lansa. Sorry, sabi! Ngayon, magsayo ka! Sumayaw ka! Ito! Tingnan mo, ha? Sayaw! 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 Ganyan! Sige! Sige! Sayaw! Ayaw ka o papapin kita sa salot kung dinada! Ngayong dalawa, dalhin sa labas ang babaeng yan at bihisan. Bukas dadalhin yan sa bahay ng Senyor Ibarra. Opo, senyor. Ibig mong mapatay kita. Subukan mo! Subukan mo! Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Jamie? Aba, maganda mo na. Kisabay mo naman. Hindi ko pa makalis sa gobernador eh. Kanina pa ba kayo? Bakit? Nadadalik sa akin? Hindi ba niyo nalalaman ang pala mga kausap niyo eh? Nalalagay sa panganib? Naku, lalo yata tumaas ang lagnat. Anding, maginit ka ng tubig. Madali. Madali ka sana. Kumusta siya? Siya ay makinig sa akin. Ngayon makinig. Kanina pa ang hapon, sinisinat na siya. Nagpumilit pang paraon sa plaza, yan ang nangyari. Hintin! Hintin! Hintin, yan damong karwahe. Luluwas ka sa Manila. Ngayon mo? Oo, ahora mismo. Tawagin mo si Dok. Babayaran ko siya, kahit na magkano. Opo. Kapitan Tiago,
Kung inyong ipahihintulot, ay bibigyan ko ng gamot si Maria Clara para sa kanyang lagnat. Pinaalala ko lamang sa inyo, nang taong ito ay ex-humulgado. Ang sino man makitungo sa kanya ay malalagay sa tanganib. Dinaramdam ko, Crisostomo. Anong ibig ninyo? Ginoo, ang pangalan ko po'y Lucas. Ako po ang kapatid ng taong namatay kahapon. Nakikiramay ako sa iyong kapigatian. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ibig ko pong malaman kung magkano ibabayad ninyo Magbabayad? Kanino? sa pamilya po ng aking kapatid. Saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Bumalik ka na sa ibang araw. Nagmamadali lamang ako. Sabihin na ninyo kung magkano ang ibig ninyo ibayad. Sinabi, ngayon wala akong panahon. Pinatay ninyo ang aking kapatid. At pagkatapos ay sasabihin nyo wala kayong panahon. Huwag mo akong piliting mamuhi sa iyo. Mainit pa ho ba? Anong akala niyo sa akin? Maglimos ako sa krus sa Matahong o sa krus sa Tunasan? O, alin ba lalong milagroso? Ang krus sa Matahong ay pinagpapawisan. At ang krus naman sa Tunasan ay lumalaki. Uy, dito na ako sa lumalaki. Lahat tayo pinapawisan, pero hindi lahat tayo lumalaki. Ang isang kahoy na ginagawang bangko ay pagpawisan. Hindi biro-biro milagro yan. Abay, minabantag mo naman tong kahoy. Hindi naman dinidiligan eh, lumalaki din. Santa Maria, Madre de Dios, Ruega por Mabuti at tayo limusan natin parehot ng wala samaan ng loob. Mabuti pa nga. Nandiyan ako, doktor. Ha? Eh, Tena. Yan na, doktora. Santiago! Santiago, naman ka po naman ang kalsada. Kaya, susyo, ah. Abel, Isabel. Señora, ay, yo tengo el gusto para pakilala a usted. Mi primo, Don Alfonso Linares. Es una inaanak, ¿cómo se dice? Ahijado. Así pues, ahijado de un kamag-anak de Padre Damaso. Don Santiago? Tanto gusto. Tanto gusto. Don Isabel. Tuloy tayo. Para sa inyo lamang ito, Don Santiago, para usted naman. En España, ang aking na marido ay hindi tumatanggap ng pasyente, kundi yung mga personas de kategorya. Nunca. ¿Dónde está el paciente?